Alam naman natin na ang mga sundalo ay dapat meron silang mga kasanayan na dapat matutunan at gawing bihasa sa larangan na papasukin nila. Hindi lamang sa talino, kaalaman at pisikalan kundi sa bagay na maaaring maging bihasa o pwedeng masasabing talento mo ito. Sa video natin ngayon, aking ikukwento ang isang babaeng nagpakita ng tapang, talino, lakas at talento na meron siya. At may ituturing siyang isang matapang na babaeng bayani sa panahon niya. Dahil nakatatak na atas sa kanyang katauhan ang talento na meron siya. Ating kilalanin ang babaeng kinatatakutan noong World War II. At tinagurian siyang the deadly female sniper in the history. Tara, alamin natin ang histeryo ng buhay ni Lyudmila Pavlichenko. Simulan na natin. Si Lyudmila Pavlichenko ay isinilang sa Bilaya, Cherkva na isa sa village na malapit sa Kyiv sa Ukraine noong July 12, 1916. Ang kanyang ama ay si Mikhail Ivanovich Belov na isang government employee at ang kanyang ina naman ay si Elena Trofimovna Belova na isang guro naman. Bata pa lamang si Pavlichenko ay kakikitaan na ito ng galing sa shooting skills kung saan ito pala ang magiging dahilan ng ganda ng kanyang hinaharap. Sa pagiging boyish at tomboy na personalidad niya, naging leader pa siya ng teenage boys gang. Magaling siyang gumamit ng catapult dahil sa talento niyang tumira laban sa mga kalaban nila. Magaling din siyang lumangoy, mabilis din siyang tumakbo at higit sa lahat, hindi siya natatakot lumaban. Lumipat ng tirahan ng buong pamilya nila sa Kyiv kung saan doon siya nagsimulang magtrabaho sa Kyiv Arsenal Factory sa edad na 14 na taong gulang. Ang anak na lalaki ng kapitbahay nila ay madalas ibida ang galing ni Pavlichenko sa shooting skills niya. Dahil sa kakulitan ng kapitbahay nila na dapat sumali siya sa shooting club ay napapayag siya nito na sumali dito. Sumali siya sa shooting club noong 1930 at sinabi pa niya sa kanyang sarili na kaya din ito gawin ng mga kababaihan. Nagsimula na nga siya sa kanyang unang training at ginamit niya ang TOZ-8 rifle kung saan lumabas na agad ang galing niya sa shooting. Nang matapos niya ang first session niya sa kanyang training, napahanga niya ang kanyang coach na si Fyodor Kushchenko at sinabihan siyang lumabas na ang kanyang inborn ability. Dahil sa pagiging sharpshooter niya, iginawad sa kanya ang Voroshilov Sharpshooter Badge. Ito yung Civil Decoration and Marksman Certificate. Sa edad na 16, si Pavlichenko ay ikinasal ngunit hindi ito tumagal pero nagkaroon siya dito ng isang anak na si Rostislav Pavlichenko. Ang magulang ni Pavlichenko ang nag-aruga sa kanyang anak na lalaki at nagdesisyon siyang mag-aral sa Kyiv University sa history. Matagal na niyang pinangarap na mag-aral dito at ang paborito niyang subject ay history at mahilig siya sa mga history ng USSR, Latin at English. Dumating na siya sa second year sa kolehiyo. Nagdesisyon siya na umattend ng 2-year course para sa shooting skills at nag-aral nga siya sa Osoaviakhim Sniper School sa Kyiv. Sa training na dito, siya ay tinuruan kung paano ang tamang pagtira at paggamit ng iba't ibang klase ng rifles at nakafocus din siya sa pag-aaral sa mga theory sa pagiging sniper dito. Noong taong 1939, nakapagtapos siya at nakakuha siya ng excellent results sa kanyang training lalo na sa practical shooting at fine arms mechanics. June 1941, nasakop ng puwersa ni Hitler ang Soviet Union. Nabalitaan ito ni Pavlichenko. Nasa loob siya ng universidad at dali-dali siyang lumabas ng paaralan para sumali sa magaganap na gyera. Bago pa nagsimula ang pagsakop ng grupo ni Hitler, kasama na siya sa listahan ng mga sundalo sa infantry ng bansa nila. Dali-dali siyang nagtungo sa enlistment office. Ang recruiter officer ay hindi nakikinig sa kanya at nailista pa siya bilang isang nurse.
Pero bumalik siya muli sa registrar office para kumbinsihin ito na ilista siya bilang sniper. June 24, 1941, ang kanyang mga comrades ay walang tigil na pagsabihan siyang isa siyang babae at wala siyang lugar para sa gyera. Pero ang captain nilang si Ivanovich Sergeyenko ay may nakita na kakaiba sa kanya, kaya pinagbigyan siya nitong maging isang sundalo at bilang isang sniper. Nung panahon ng gyera, hindi lamang ito laban ng mga Nazi kundi laban din ng mga kababaihan na kaya din nitong makipaglaban lalo na sa pagiging sniper. Nakapwesto siya sa harapan o front post. Sa loob ng isang linggo, konti lamang ang kanilang mga armas at ang gamit lamang ni Pavlichenko ay spade at VGT-33 grenade. Isang araw, nasugatan ng kanyang comrades at hinawakan niya ang rifle nito na Mosin Rifle Model 1891-1930. Ang kanilang captain ay hinatasan siyang ipakita ang kanyang kakayahan bilang isang sniper at inutusan siya nito na tirahin o patamaan ng dalawang Romanian na member ng Nazi. Sa una at ikalawang attempt niya, hindi niya natamaan ang unang target niya. At sa ikatlong attempt niya ay natamaan na niya ito at sa ikaapat na attempt ay natamaan naman niya ang ikalawang target. Sa araw na iyon ay tinanggap na siya ng 25th Chapayev Rifle Division in the Red Army at dito na niya na-prove sa kanila na kaya ng mga kababayang makipaglaban at makipagsabayan sa labanan. At masasabi na nga siya na ang the best female sniper sa panahon niya. Sa 75 days niya sa gitna ng gyera, kinilala siyang The Lady Death at nakapatay siya ng 187 Nazi at 36 dito ay mga sniper na nakipag-duel pa sa kanya. Noong 1942, ang total na napatay ni Pavlichenko ay umabot na nga ng 257 at na-promote siya bilang lieutenant. Ang Red Army ng 25th Rifle Division sa grupo ng mga sniper, 2,000 ang female Soviet sniper na miyembro at 500 na lamang ang nakasurvive sa mga ito sa gyera at kasama na nga dito si Pavlichenko. June 1942, ang labanan sa Sevastopol ang nagbigay ng tama at sugat sa mukha ni Pavlichenko dahil sa mortar shrapnel na tumama sa kanyang mukha. Nalaman nga ito ng mga German ang kakayahan at pagkatao ni Pavlichenko. Sinuhulan siya ng mga ito sa pamamagitan ng message sa radio na sumanib sa kanilang grupo at bibigyan daw siya ng maraming tsokolate. Bibigyan din daw siya ng posisyon sa German Army. Tinanggihan niya ang mga offer nito. Binantaan pa nga siya na sa oras na mahuli siya ay hati-hatiin siya ng mga ito sa 309 na piraso. Ito ang dami ng kanyang mga napatay. Bago siya na fully recover sa kanyang injury, ay pinawi-withdraw siya sa labanan para bigyan siya ng panibagong misyon. Dahil sa kanyang reputasyon sa labanan, tinagurian siyang The Lady Death na halos 309 na kalaban ang kanyang napatay. Na mag-withdraw siya sa Red Army ay inassign siya magturo sa mga young snipers at gampanan ang wartime propagandist para mangalap ng pondo. At kausapin ng Amerika na sumali sa kanilang gyera para sakupin nito ang west coast of Europe para humina ang forces ni Hitler. Nakarating na nga si Pavlichenko sa Amerika noong taong 1942 at siya lang naman ang kauna-unang Soviet citizen na tinanggap ng White House. At that time, hirap na ang Soviet Army dahil sa unti-unti na nasasakop ang kanilang mga lugar. Nakilala ni Pavlichenko ang First Lady na si Eleanor Roosevelt at naging mabuting magkaibigan ang First Lady at si Pavlichenko. Ginala pa nga siya ni First Lady Eleanor Roosevelt sa Amerika habang ikinukwento niya ang buhay ng mga kababaihan sa labanan o gyera. Sa edad na 25, hindi man lang siya marunong mag-English. Nagsasalita siya sa publiko sa Amerika para malaman ng mga ito ang kalagayan ng kanilang bansa sa gyera. Naging instant celebrity pa nga siya at nagkaroon pa siya ng interview sa press kahit hindi siya masyadong naiintindihan ng mga ito.
Minsan, tinanong pa nga sa kanya kung ang mga babaeng sundalo ba daw ba ay naglalagay pa ng lipstick at na-issue pa nga ang kanyang kasuotan na lack of style. Pero sinagot naman niya ang mga ito na bakit iisipin mo pang pagandahin ang mukha mo na nasa gitna ka ng gyera? Nagpunta din si Pavlichenko sa Canada at Great Britain para i-promote niya ang Second Allied Front. Bago simulan ng Allies ang Second Front, after 2 years sinakop muna nito ang Normandy. Alam naman natin na ang mga Allies ay mga taga-West na bansa. Bago kasi nila mabuksan ang Second Front sa Europe, nasakop muna nila ang Normandy. Nagtagumpay naman ito. Nakabalik na si Pavlichenko at na-promote siya maging isang major at nabigyan pa siya ng titulo na The Hero of the Soviet Union. Never na siyang nakabalik sa labanan pero siya na ang trainer ng mga bagong snipers at tinapos niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa natapos din ang giyera noong 1945. Taong 1957, 15 years ago, mula nang binisita niya ang Amerika, si Eleanor Roosevelt ay bumisita sa kaibigan na si Pavlichenko sa apartment nito sa Moscow at nakapagkwentuhan pa ang magkaibigan. Si Pavlichenko ay nakaranas ng depression at sakit na PTSD sa mahabang panahon. Ang PTSD ay Post-Traumatic Stress Disorder na isang mental problem ayon sa kanilang matinding karanasan ng isang tao. Ang madalas na mga may sakit nito ay ang mga war veterans. Dumating ang October 10, 1974, yumaw si Pavlichenko dahil sa stroke. Ngayon, sa Russia ay nakilala si Pavlichenko na isang military hero at the best female sniper in the history. Kaya kayamanan ng kaalaman, dapat natin ito iusbong sa tama at kabutihan. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon?